Lagi mong tatandaan na kahit magkalayo man ang ating kinaroroonan, mananatiling sa'yo lamang ang aking pagmamahal magpakailanman. Magandang buhay mga angels! Isang kwento muli ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon sa bawat isa. Tunghayan po natin ang pangatlong kabanata ng Pintig ng Puso. Paano nila haharapin ang buhay na hindi na sila magkasama ngayon dalawa? Paano nila malalagpasan ang pagsubok na dumaan sa relasyon nila ngayon? Magwawagi ba ang tunay na pagmamahal sa taong hindi na siya ngayon kilala? Samahan niyo po akong ibahagi ang kwento ng pag-iibigang Chloe at Travis. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay palike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga darating ko pang uploads. Isang balita ang nagpaguho ng mundo ng lahat, lalo na ang dalagang si Chloe. Tita, sabihin niyo po sa akin kung ano nangyari. Asan po si Travis? Anong nangyari sa kanya? Tila ba, halong emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Karen, please, magsalita kayo oh. Asan si Travis? Naguguluhan na sabi ng dalaga. Iha, huminahon ka. Masakit din sa akin na nangyari gaya mo. Durog din ang puso ko ngayon. Pero tita, asan po si Travis? Kausap ko pa po siya kagabi. Masaya pa po pag-uusap namin dalawa. Iyak na sabi ng dalaga. Huwag ka sanang mabibigla, Iha. Habang sakay ng private plane ng anak ko, hindi inaasahan na aksidenteng bumagsak ang eroplano sa dagat, Iha. At hindi mahanap ang katawan ni Travis ngayon. Magdamag na sila naghanap, ngunit wala pa din ang katawan niya. Isang katawan lang ang nakita at ito ang piloto na wala ng buhay. Iyak na sabi ng ginang. Halos napaupo sa halong emosyon ng dalaga. Hindi tumatak sa isip niya ang nangyari sa kanyang kasintahan. Hindi matanggap ng puso niya. Kinabukasan, pinuntahan nila ng mama ni Travis ang lugar na pinangyarihan ng aksidente. Ma'am, halos buong araw at magdamag na po kami lumibot sa lugar na to at sa mga katabing lugar. Ginawa na po namin ang lahat, pero hindi po talaga namin makita man lang ang katawan ng anak ninyo. Ang sabi ng lalaki na rescuer. Iyak na nang iyak ang ginang. Anak ko, asan ka na? Please, gawin niyo po ang lahat para makita ang anak ko. Pagmamakaawang, sabi ng ginang. Iyak lang si Chloe habang nakikinig sa usapan. Nakatulala siya sa karagatan. Babe, bakit ang daya-daya mo? Akala ko ba walang iwanan? Bakit ngayon pa? Bakit iniwan mo ko? Nangako ka sa akin na walang iwanan. Iyak na sabi ng dalaga. Lumipas pa ang ilang linggo at buwan, ngunit tuluyan ang hindi nakita ang katawan ni Travis. Samantala, pagkatapos ng aksidente, ay nagpaalam muna ang dalaga para umuwi sa kanilang probinsya at doon magtrabaho sa isang mall para makapagsimula ulit dahil hindi niya makaya na manatili sa bahay. Pero kahit ganun, ay tuloy pa din ang komunikasyon niya sa mama ng kasintahan. Isang umaga, malayo ang tingin ng dalaga sa karagatan. Babe, ang bilis ng panahon no? 1 taon na pala ang lumipas buhat nung nawala ka. Hanggang ngayon, hindi pa din matanggap ng puso ko na wala ka na sa piling ko. Naalala ko pa lahat ng mga pinagsamahan natin. Iyak na bulong ng dalaga. Naaalala ko pa noon nung unang taon natin bilang magkasintahan. Sobrang saya ko noon, babe. Yun ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ito oh. Sabay hawak sa suot niyang kwintas. Suot ko pa din ito hanggang ngayon. Sabi mo sa akin dati palagi, diba? Na wag mo itong iwawala at hubad din. Kumusta ka na, babe? Sana kung asan ka man ngayon ay masaya ka. Kasi ako, eto, naghihintay pa din sa pagbabalik mo.
Umaasa magkikita tayong muli. Mahal na mahal kita, babe. Tuluyan nang bumagsak ang masaganang luha ng dalaga. Tulala pa din ang dalaga nang biglang may marinig siyang isang pamilyar na boses. Miss, kung sino man yung lalaki na yan na nanakit sa'yo, kalimutan mo na. Huwag mong sayangin ang mga luha mo sa kanya. Ang sabi ng isang tinig na pamilyar sa kanya. Pagharap niya, laking gulat niya nang makita ang mukha nito. Travis? Ikaw ba yan? Ikaw nga, babe! Sabay yakap ng dalaga. Miss, teka lang. Nagkakamali ka. Hindi Travis ang pangalan ko. Steven. Steven ang pangalan ko. Naguguluhang sabi ng lalaki. Siguro sawi ka sa pag-ibig, no? Kaya kahit ako, napagkakamalan mong boyfriend mo. Ang sabi pa ng binata. Babe, maniwala ka sa sinasabi ko. Ikaw si Travis na matagal na naming hinahanap ng mami mo. Masaya ako at buhay ka, babe. Ang sabi pa ng dalaga. Miss, hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Uulitin ko. Steven ang pangalan ko at hindi Travis. Lalo namang nalilito ang binata sa nangyayari. May sasabihin pa sana siya ulit nang may biglang lumapit sa binata. Steven, Han! Kanina pa kita hinahanap, andito ka lang pala. Ang sabi ng isang magandang babae. Han? Girlfriend mo siya? May kirot sa puso ni Chloe na malaman na may iba ng mahal ang kanyang kasintahan. Oo, girlfriend niya ako. Bakit? May problema ba doon? Inis na sabi ng babae. Ako si Steph, ang fiancé ni Steven. Kaya kung maaari, pwede ko bang isama ng boyfriend ko? Han, let's go! Sabay hila sa binata. Napapatingin naman ang binata sa babae. Nalilito pa din siya kung bakit Travis ang tawag nito sa kanya. Habang nakaupo siya kanina sa dalampasigan, para bang may isang parte ng puso niya ang alaala na bumabalik sa kanya. Hanggang sa makita niya ang dalaga na tila tulala habang umiiyak. Hindi niya namalayan na lumapit na pala siya sa dalaga. Nang masilayan niya ang mukha nito, tila ba parang matagal na niyang kilala ito. Nakaupo na sila ng girlfriend sa labas ng cottage nang biglang sumakit ang ulo niya. Han, okay ka lang ba? Tanong sa kanya ng dalaga. Okay lang ako, Han. Bigla lang sumakit ang ulo ko. Pilit ko kasing iniisip kung bakit Travis ang tawag sa akin ng babae kanina. Tila para naman biglang natauhan ng dalaga sa naisip. Bigla siyang natakot na baka bumalik ang alaala ng binata. Han, wag mo na yun pansinin, okay? Steven ang pangalan mo at ako ang fiancé mo. Ako lang. Tila naninigurado na sabi ng dalaga. Ang mabuti pa ay pumasok na tayo sa cottage para makapagpahinga ka na din. Yaya ng dalaga sa binata. Pagkahiga ng binata, kahit anong pilit ay hindi maalis sa isip ang mukha na nakita niya at nakausap niya kanina. Alam kasi niya na may kulang sa pagkatao niya at hindi niya alam ang totoong pagkatao niya ngayon pamula nung naaksidente siya at napadpad sa lugar na to. Kaya tumatak sa isip niya na alamin ang buong katotohanan. At dito na po nagtatapos ang ikatlong kabanata ng Pintig ng Puso. Maraming salamat po.